Aalis nga kami niyan para ihatid nga si mama sa Tartaro at magpapariban nga siya ngayon. Susunduin na nga din namin tuloy sa bayan yung mama nga ni Poppy at uuwi nga siya ngayon. Pangatlo na nga ako sa aming magkakapatid nga na magbibigay ng pampariban niya, kaya sabi ko nga sa kanya ipaayos na nga niya yung buhok niya. Buti na nga lang din at nakumbinsi ko nga siya niya na magpaayos nga ng buhok at para maganda naman siya bago nga mag New Year. Dito na nga din kami niyan dumaan sa Arsinas at ihahatid nga namin yan si mama sa Tartaro. Hindi nga din kasi kakasya nga tong sasakyan pag dumaan nga kami dun sa tuloy papuntang Tartaro. Pagkahatid nga namin kay mama dun nga sa pag-aayusan niya nga ng buhok, dumiretso na nga din kami papunta nga sa bayan at susunduin nga namin yung mama ni Poppy. Huminto na nga lang din muna nga kami dito sa Pure Gold at dito na nga lang din namin siya aantayin. Nakita ko na nga niyang bumaba ang aking kumarites at parang kailan nga lang din ay magkakasama nga kami. Mabilis nga lang siya pumasok niyan at umuwi nga siya ulit dito at dito nga daw siya mag New Year. Tuwang-tuwa nga dyan si Aling Maliit at nakita na naman nga niya yung mama niya. Pero pag magkasama nga din silang magmama ay madalas nga din silang nag-aaway. Nga siguro mga mare, pag ang anak mo nga ay babae parang kaaway mo nga yung sarili mo. Dumaan na nga din muna kami dito sa RCS at magtuturo na naman nga tong mga batang to. Sumaglit nga lang din kami niyan at hindi na nga din ako nag-video. Ano-ano nga lang din kasi yung binili namin at sabi ko nga sa asawa ko hindi nga namin bibilan ng laruan, pero ang ending nga ay binilhan nga ulit namin. Katapos nga naming bumili dito sa RCS, dadaan naman nga kami sa palengke at bibili nga kami ng panghanda nga namin mamayang gabi. Hindi na nga din kami nagtagal niyan sa palengke at napakarami nga ding namimili sa loob. Kaya uuwi na nga din kami niyan, pero nung nakita nga ni Daddy tong nagtitinda nga ng halaman, nagpahinto nga siya dito. Bibili nga daw siya niya ng halaman na ipanglalagay nga niya dun sa bahay namin. May una na nga din kasi siyang naitanim nga na 2 mangga dun sa amin at malalaki na nga din ngayon. Mahilig nga talaga tong asawa ko sa halaman, pero pag naitanim na nga niya, bahala na nga kung mabubuhay ba yun o hindi. Nung nakabili na nga si Daddy ng halaman, huminto naman nga kami dito sa nagtitinda nga ng mga pinto at bibili nga daw siya para nga dun sa pintuan namin sa kabila. Nakapagtanong na nga din siya dun nga sa unang dinaanan namin na gumagawa nga ng pinto. Pero sabi nga ni Daddy mas mura nga daw to, kaya sabi ko nga sa kanya bayaran na nga namin at bukas na nga lang namin kukunin ng kolong-kolong. Hindi nga muna sana kami bibili, kaso nga lang sabi ko nga kay Daddy sayang naman nga yung punta namin dito sa Bulacan kung hindi nga namin malalagyan nga ng pinto. Kaya binili na nga din namin yung pinto at babalikan na nga lang namin bukas. Alanganing oras na nga din kasi, kaya ipapasundo na nga lang din namin si mama kay kuya nga dun sa pinag-aayusan niya nga ng buhok. Dinaanan nga din namin si mama dun at hindi pa nga daw siya tapos. Bumili na nga din kami ng pagkain ng baboy namin dyan at wala na nga daw silang pagkain. Ito naman nga yung mga halaman ngang binili ni Daddy at itatanim niya nga daw yan dun sa kabila. Ito ngang asawa ko bili nga lang ng bili ng halaman niya at hindi ko nga alam kung sino ba magdidilig niyan doon. Dating nga ni mama dito sa bahay ay nagmamaganda na naman nga yan. Natutuwa nga ako pag nakikita ko ngang masaya yan at love na love ko nga sila ni tatay. At syempre mga mare, pumunta nga agad kami dito sa kabila at magtatanim nga daw tong asawa ko. Dahil supportive nga tayong asawa, kaya sinamahan ko na nga siya dito at ayoko ngang basagin yung trip niya. Nag-iisip pa nga siya niyan kung saan niya ba ilalagay yung mga halaman at medyo naguguluhan pa nga siya dyan. Pagkatapos ngang magtanim ni Daddy dyan, uuwi na nga kami sa bahay at aantayin na nga lang naming mag 12:00 para pupunta na nga kami kila ate. May nagdi-disco pa nga dito sa taas, kaya sabi ko nga sa kanya maligo na nga siya para makapunta na nga kami doon. 12:00 na nga din kami nakapunta niyan kila ate, kaya yung kalahating paputok na nga lang yung naabutan namin. Ang ganda nga din ngayon mga mare ng naging New Year namin at magkakasama nga kaming lahat dito. At nga din ang problema at pagsubok nga na dumaan sa aming pamilya ay nalagpasan nga namin ng sama-sama. Kaya sobrang nagpapasalamat nga din ako sa ate ko na lagi ngang nakasuporta sa amin kahit nga may kanya-kanya na kaming pamilya. Kaya sobrang binibless nga din sila ng Panginoon kasi lagi nga siyang nandyan para sa amin. Nag-ambag nga kami ni Kuya dyan ng tag-isang ulam at the rest nga si ate na lahat. Pagkatapos nga ng putukan mga mare, magkakainan naman nga kami. Natatawa nga ako dyan nung nakita ko nga si mamang kumurot nga dito sa litsyo. Sa sobrang tagal nga din kasi siguro nga niyang nakaupo dun sa salon ay nagutom na nga yan. Kakain na nga kami niyan mga mare, kaya hanggang dito na nga lang for today's video. Salamat sa panonood.